Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Proverbs, Kawikaan, chapter 31, verse 30. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. How to be a good wife. Pag-usapan naman natin yung requirement para ikaw ay maging mabuting wife sa iyong asawa. So mga kababaihan, pakinggan po ninyo ito. Meron ba talaga, pastor, na requirement? Oo, sabi rito, kailangan ikaw ay God-fearing, gumagalang at sumusunod kay Yahweh. Pangalawa po, dapat ikaw ay marunong magpasakop sa iyong asawa. Pangatlo, dapat ikaw ay nakafocus doon sa inner beauty, hindi lamang yung panlabas na anyo ang iyong pinagaganda, kundi dapat ang iyong ugali at asal. At ikaw ay beautiful inside out. Yun ang sinasabi ng 1 Peter chapter 3 verses 2 to 3. Ang sabi diyan, sapat nang makita nila ang iyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. So, dito po tinutukoy naman na dapat ang babae nag-aayos, nagpapaganda, nagsusuot ng mga alahas at magagandang damit. Pero mas tinitignan po ng Diyos yung inner beauty. Yung dapat po kayo ay beautiful inside out. Kaya mga babae, no, wag ang focus ay sa makeup lang, sa damit, sa sapatos, at mga alahas. Mahalaga po yung pag-uugali at asal. So, there's beauty also in submission. Ang sabi ng Biblia, kapag ang babae po'y mapagpasakop sa kanyang asawa, siya'y maganda sa paningin ng Diyos. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 3 verses 5 and 6, yan ang kagandahang ipinakita ng mga banal na babaeng umasa sa Diyos noong unang panahon. Sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. No? So napakahalaga. Ano po? Ito po yung tunay na beauty ng babae. Ano po sa binabanggit sa verse 4, ano po, sa halip pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. So gusto niyo maging maganda sa paningin ng Diyos, dapat po matuto po kayong magpasakop sa inyong asawa. At alam niyo po, ang Biblia, ang sabi diyan, hindi ka lang maganda sa iyong asawa, maganda ka pa sa paningin ng Diyos. Pangatlong katotohanan, dapat beautiful din ang iyong tahanan. Kasi sa Biblia, pinahahalagahan ng Diyos yung pong babae na marunong mag-alaga, mag-aruga ng kanyang pamilya, marunong mangalinga at pahalaga sa pangangailangan ng kanyang pamilya at sa kanyang tungkulin bilang asawa. Kaya kung pabasahin po ninyo yung Proverbs 31 verses 10 to 11, ano po, alam niyo yan ang requirement ng Lord na kalagayan ng isang babae. At malinaw po, sinasabi po dyan, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. So, ganun po pala, ka-precious ang asawang babae, yung ina ng tahanan. At kung babasahin niyo po, tuloy-tuloy yan. Ang dami po ninyo talagang trabaho. Ano po, kaya kailangan nyo talaga yung grace ng Lord. Kasi marami pong kababaihan, hindi sila nakakatagpo ng kaligayahan sa paglilingkod sa kanilang pamilya. Pero dito po sa Proverbs 31, ano po, makita natin na dapat pala talaga ang isang tunay na ina, pahalagahan niya yung kanyang tungkulin sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa. At yun po magbibigay sa inyo ng magandang tahanan sa mga babae po nakasalalay, yung tungkulin na yon. So, ang sabi ng Biblia, dapat siyang parangalan. Ano po, ang mga babae po dapat po ay pahalagahan at ang kanilang mga ginagawa ay hindi po madali. Pero sa paningin ng Diyos, sila ay tunay
na maganda kung sila po'y nagtataglay ng mabuting asal, magandang pag-uugali, mapagpasakop at mapagkalinga sa kanilang pamilya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Turuan mo pong maraming kababaihan ng katotohanan na mayroon po sa pag-aaral namin ngayon. And I pray na maraming tahanan ang gaganda dahil po sa pagkilos mo sa buhay ng maraming kababaihan na nakikinig po sa pangangaral na ito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.